para lang matigil na yung mga chismis or pagdududa ng ibang tao na baka nga magkakilala sila, baka nga trabahante nitong si VP Sara, tong si Madriaga. Sinama na namin, sinagot na namin doon sa complaint affidavit for perjury ni VP Sara. For example, itong nasa screen natin ngayon, picture yan ni Ramil Madriaga kasama si VP Sara sa inauguration ni Vice President Sara noong June 2022. So, yung iba nagsasabi, oh, may picture siya kay VP Sara, so siguro close sila. Pero ang totoo niyan, hindi man lang siya invited doon sa inauguration. Hindi siya invited kasi hindi siya kilala. Kahit na tumulong yung Easy Pilipinas sa kampanya, ang kilala lang ni VP Sara sa Easy Pilipinas ay si Attorney Ryan Kilala. So itong si Attorney Ryan, yun ang naimbitahan sa inauguration. Unfortunately, hindi makadalo si Attorney Ryan sa Davao. So tinext niya yung RSVP number, sinabi niya, ang mag-a-attend na lang para sa Easy Pilipinas ay itong si Ramil Madriaga. So kaya lang siya naka-attend. Tapos yung mga... Attorney, bakit parang nag-proxy sa kanya ito si Ramil Madriaga? Ano naman, ang totoo naman talaga kasi is, itong Easy Pilipinas, binuo naman talaga ni Ramil Madriaga. Siya talaga ang leader nitong grupo na to. So sumuporta talaga siya kay VP Sara. Ang hindi totoo is, si VP Sara ang nag-utos sa kanya na buuin tong Easy Pilipinas. Hindi rin totoo na si VP Sara ang nagpopondo dito sa grupong to. Hindi niya nga kilala tong si Ramil Madriaga. Ba't niya naman mauutusan or popondohan ito? Kaya niya lang kilala itong Easy Pilipinas dahil kay Attorney Ryan Kilala. So, hindi siya naimbitahan, nag-proxy lang siya. May picture siya, pero sabi naman ni Miss Ana Magnayen na yung events organizer para doon sa inauguration, lahat ng tao pinaunlakan ni VP Sara para makipag-picture taking sa kanya. Para umabot ng 6 na oras, 6 p.m. to 12 midnight. Sila nagpipicturan doon sa harap ng Davao City Hall. Tapos, para lang mapatunayan na hindi siya special, ginawa namin doon sa complaint affidavit, inattach namin 1,200 pictures nung gabing yun. Para ipakita na, uy, hindi ka special, isa ka lang out of 1,200 na nagpa-picture kay VP. Si Attorney Salvador Paulo Panelo Jr., ang legal counsel ni Vice President Sara Duterte. Magandang gabi, Magandang Attorney. gabi, Boss Dada. Magandang gabi sa mga banateros at sa lahat ng nanonood ng programa nyo. Attorney, kaklaruhin lang namin, abogado ka ni Sara Duterte, or Vice President Sara Duterte, dito lang po sa kaso kay Madriaga? Opo, para dito sa perjury complaint versus Madriaga at saka sa mga susunod pang kakasuhan kung aabot tayo doon. Siyempre, bago tayo mag-dig in dito sa issue na ito, kami po nakikita namin na dati naman po si Vice President Sara Duterte hindi siya masyadong sumasagot sa mga issues. At nasabi rin niya doon sa nakaraang interview ni Banat Bay tsaka ang inyong lingkod sa Tapang at Malasakit. Sinabi niya na ayaw niyang matulad kay Pangulong Duterte. Kasi si Pangulong Duterte, yung mga nag-aakusa sa kanya noon, yun din yung mga ginagamit sa kanya ngayon sa ICC. Ano pong opinion nyo tungkol doon? Tama po ba ito or hindi lang po ba ito yung una at huli na mga kakasuhan ni Inday Sara sa mga naninira sa kanya? Tama po yun. Nung una po kaming nag-ugnayan ni VP Sara, yun ang bili niya po sa akin na hindi na po pwede na gawa-gawang mga witness katulad ni Madriaga, hindi na pwede yung mag-iimbento ng kwento. Kasi lalo na ngayon na kunyari ginamit sa impeachment na napakahalagang proseso, ang pwedeng mangyari dito kapag kasinakyan to ng mga politiko, kagaya ng nangyayari ngayon, is mawawalan ng vice-presidente na duly elected ng tao. So masyado nang mabigat yung consequence, hindi na pwedeng hayaan na lamang. Kaya minabuti niya na simula ngayon, kakasuhan na yung dapat kasuhan, panagutin na yung dapat panagutin,
para maaga pa lang hindi na lumaki yung problema, hindi na malinlang yung tao. Attorney, kinasuhan niyo po ng perjury. Tama po. Ang tanong ng taong bayan, bakit perjury at bakit hindi cyber libel? Yung perjury, yun ang rekomendasyon natin kay VP Sara kasi yung sa cyber libel kasi or libel, kailangan merong element yun ng publication. Kunyari, hindi naman natin mapatunayan kunyari na si Madriaga pinublish niya yung affidavit niya. Malamang dyan ang abogado niya or sino mang tao sa likod niya, yun ang nag-publish nun. Kaya ayaw na nating isipin yung technicality na yun. Kaya nag-focus tayo sa perjury. Ang perjury lang naman, kailangan lang natin patunayan na sa isang sworn statement, katulad ng affidavit niya, nagsinungaling siya. At yun, madali nating mapapatunayan yun. So, pagkatapos ng perjury na yon, ano yung magiging kakahantungan nito? Ito ba maaaring gamitin bilang defense sa impeachment? O ito ay para lang patunayan sa tao na itong tao na to nagsinungaling? Hindi kami umaasa kasi alam mo matagal lang mga kaso dito. So hindi naman kami umaasa na kahit magsimula man lang yung trial sa korte para dito sa perjury complaint bago magsimula yung impeachment trial kunyari sa Senado. Wala naman kaming ganong ilusyon na matatapos agad. Pero ang pinapakita nito is matapang na hinaharap ni VP Sara itong mga mali at mga kasinungalingan na alegasyon ni Madriaga. Kaya kinasuhan na niya. Kasi sa impeachment, wala namang consequence kay Madriaga pag mapatunayang nagsisinungaling siya pero dito sa perjury, kapag napatunayan nagsisinungaling siya, kulong siya. Or mananatili siya sa kulungan kasi nakakulong siya sa kasalukuyan. Tapos pinapakita din natin sa mga kalaban ni VP Sara na tapos na yung mga araw na hinahayaan na lang ni VP Sara yung mga naninira sa kanya at sa pamilya niya. So hindi na siya papayag na ganon. Speaking of naninira, ano po bang kahit papaano buod nung inyong pagsampa ng perjury? Well, si Ramil Madriaga kasi nag-execute siya ng affidavit noong November 29, 2025. Ang pinaka sinasabi niya doon, bagman nga daw siya or aide ni VP Sara at upon her instructions or sa pag-utos ni VP Sara, nagde-deliver daw siya ng limpak-limpak na salapi sa kung kani-kanino. Tapos sabi niya na meron siyang suggestion doon na confidential funds ang gamit. So wala pong katotohanan yon. Hindi nga po kilala ni VP Sara si Madriaga. So minabuti niya na pong mag-file ng kaso ng perjury para patotohanan na walang katotohanan yung mga sinasabi niya. At nabanggit ko na to before, yung pag-file kasi ng criminal action sa city prosecutor yan ifa-file. Ang city prosecutor nasa ilalim yan ng DOJ. Ang DOJ nasa ilalim ng Malacanang. So alam na namin na dahil kalaban, pwedeng utusan na i-dismiss nyo yan. Di mapapahiya si VP Sara. Maiisip ng tao ngayon na totoo pala yung sinasabi ni Madriaga. So minabuti namin, umabot ng 340 pages yung aming complaint affidavit dahil gusto namin airtight yung complaint. Yung bukod doon sa testimonya ni VP Sara, dinagdagan pa namin ng 7 affidavits ng witnesses, supporting witnesses. Tapos linagay na namin lahat ng documentary evidence na makapagpapatunay na hindi sila magkakilala talaga. Attorney, kasi napansin ko dyan, meron ba kayong kasi sinasabi ni Madriaga na nagtrabaho siya sa pamilya Duterte. Meron ba kayong certificate na magpapatunay o document na magpapatunay na hindi siya pumasok o naging trabahador ng mga Duterte? Marami po. Meron kaming certification mula sa Davao City Mayor's Office or local government. Meron kaming certification mula sa Presidential Security Command na dating Presidential Security Group. Meron tayong certification mula sa Vice Presidential Security and Protection Group.
sa Office of the Vice President, pati na rin sa Department of Education. Itong lahat ng opisinang to, sinasabi nila sa certification na walang Madriaga, Ramil Madriaga na nagtrabaho, naging empleyado or otherwise connected with those agencies. Dun sa kwento niya kasi, kung totoo yung kwento niya, naging empleyado siya or naging konektado siya sa mga opisina na yun. Pero pinapatunayan ng mga certification na hindi totoo yun. Meron pa kasing attorney, yung picture, di ba? Halatang sablay na yun eh. Pero meron pa silang binabato, lalo na itong pinapakalat ng mga vloggers na yung pagbati ni BP Sara kay Madriaga. Yung birthday greeting. Birthday, Sa akin, yun ang patunay na hindi sila magkakilala. Kasi alam naman natin na kapag may birthday greeting ka, nakasulat yung pangalan, di ba? Yung mga celebrity, ang binabati nila, yung mga taong hindi nila kilala. Kasi kung kilala ka nila, hindi na isusulat yung pangalan sa papel, 'di ba? Pero bukod doon sa obvious na halimbawa na 'yon, meron din tayong forthcoming na testimony mula mismo doon sa tao sa opisina ni VP Sara na nag-video. Siya yung in charge na taga-video ng mga birthday greeting na ganun. Papatunayan niya na si VP Sara ginagawa lang yun para sa mga taong hindi niya kilala. Request lang ng mga kaibigan at mga kaopisina. Nung nakaraan nagkaroon ako ng nag-birthday ako nung nakaraan Nag-request din ako kay VP ng greeting. Dumaan yun sa tamang proseso Meron talagang parang isang grupo diyan sa within Office of the Vice President na nag-aasikaso nun. So hindi siya para sabihin na close kaming dalawa kaya niya ako binati. So definitely may request yan. Opo. Binigyan ko lang ng konting sundot yung sinabi ni attorney. Pero ba't pag Attorney- ini-interview mo, parang si BP Sara close na close kayo? Hindi, close na kami. Pero ganun yung mata mo pag pero sigurado ako, hindi niya alam kung kailan ang birthday ko. Sigurado ako hindi niya alam kailan ang birthday ko. Attorney, nabanggit nyo, madaling patunayan tong perjury. Actually, parang sinabi nyo nga, ito yung hulog pa ng langit Oo. para doon sa impeachment. Sinabi nyo, mali yung pangalan. Even yung pangalan, mali. Ano bang ginamit niyang pangalan at doon sa affidavit na mali? Hindi, yung pangalan kasi talaga ni Ramil Madriaga is Ramil Lagonoy Madriaga. Nandun yun sa kaso niya. Nabanggit ko na ito before na hindi yung pagkakulong ngayon ni Madriaga for kidnapping for ransom, hindi ito yung unang pagkakataon. Nakulong na siya noong 1997 for kidnapping for ransom din, pero na-acquit lang siya sa Supreme Court. So malinaw na ang pangalan niya doon, Lagonoy, Lagonoy. Pero doon sa affidavit niya, Lagunoy ang ginamit Hindi kaya niya. typo lang? 2 beses niya inulit. Pero ang amin lang is ganun ka haphazard ang paggawa nitong affidavit na to na pati yung pangalan mo, nagkamali ka pa. Nabanggit nyo yung most wanted. Ito. Panglima, nabanggit pa nga ng police before na nadinig ko sa interview nyo, itong si Madriaga sa kidnapping. So, bakit ito pa ang gagamitin considering na sobrang napaka-imposible naman na gamitin ito ni BP Sara? Hindi ko alam, ganun sila kadesperado. Tingin ko kasi wala talaga silang mahanap Wala silang mahanap na tao na makakapagdiin kay VP Sara. So, kumuha na lang sila ng willing to do it, 'di ba? Yung gustong gumawa, may rason para gawin. Ang nakikita nating rason dito, malinaw naman, meron kaming presenta na text message mula kay Ramil Madriaga papunta kay Lieutenant Colonel Dennis Nolasco na inaanyayahan niya na kumbaga bumaliktad itong si Nolasco at kesyo sabihin niya na lang daw na yung confidential funds binigay ni Nolasco kay Madriaga. Siya na daw ang magpapaliwanag para daw hindi makulong si Nolasco kasi siya daw magiging state witness daw siya. Mukhang makakalaya siya, kaya niya ginagawa to. May kapalit na kalayaan tong testimony niya.
Tony, about this, itong kumakalat din na parang text messages na conversation between Madriaga ata ito and VP Sara Duterte. So ano masasabi nyo dito? Is this legit ba to o gawa-gawa lang? Kasi pwede natin gawin to eh. Kahit ako pwede kong gawin na gawa-gawa ng pangalan eh. Wala pa naman akong nakikitang any text messages na kumakalat between VP Sara and Madriaga. Although si Attorney Palad nung isang araw, may binanggit siya na text message nga. Pero hanggang ngayon wala pa akong nakikita at kung may lumabas ba na ganyan, gawa-gawa lang yan. Kasi nakausap ko si VP Sara tungkol dito at malinaw na wala siyang ugnayan dito sa taong to. So hindi niya alam ang numero nito, wala siyang communication dito. In fact, nung kampanya nga, doon sa Isip Pilipinas na binuong grupo ni Madriaga, hindi man lang kilala ni VP Sara si Madriaga. Ang kilala niya doon sa Isip Pilipinas ay itong si Attorney Ryan Kilala na dating Associate Dean ng San Sebastian kung saan nag-law school si VP Sara. Yun ang kilala niya, hindi si Ramil Madriaga. Okay. So, eto po, sabi nyo, napakalaking kasinungalingan nito. So, what do you think drives Madriaga to do this? At tingin nyo po, naiipit lang siya ng mga tao nagpapaikot sa kanya o nagpapagalaw sa kanya? Or paano po ba? Maaring yun kasi yun ang pinapakita ng text message na pinadala niya kay Nolasco. May binanggit pa nga siya doon na parang sinasuggest niya doon sa text message na paandar daw nito ng Administrasyong Marcos. Kasi doon sa text na yon, bandang dulo, sabi niya, galit na galit si BBM kay VP Sara, hindi lang pinapahalata. So, pwedeng yun. Gusto niyang makalabas, tapos tinitake advantage niya itong political na away ni BBM at ni VP Sara para makalaya. Pwede rin namang napakasinungaling lang talaga niya kasi like before ako pumunta dito may nakita akong bagong video na nagtuturo si Ramil Madriaga sa isang klase tapos yung background nakalagay Attorney Ramil Madriaga hindi naman siya attorney. In fact doon sa affidavit niya mismo inamin niya na hindi siya pumasa ng bar. So mukhang sinungaling lang talaga siyang tao. Mukhang con artist talaga siya. Kaya ganito yung kinalabasan. Alright. Anonymous ako. Ito, para one and for all. Kilala mo ba kung sino yung amo niyan? Hindi eh. Ako Hindi kilala, ko- ako parang kilala ko eh. Sino? Ikaw na magsabi. Ako lang, baka makakakuha na naman. Makakakuha na naman ako. Hindi. Pero ano yung motibo niya talaga? Para makalayas ako, ganun yung... Mukhang ganun ang lumalabas kasi nakakulong na siya eh. Ano pa bang hihilingin mo, 'di ba, kundi makalaya. Yung mga handlers, meron tayong mga iba't ibang teorya pero sabi ko nga para sa amin, parang may involvement dito si former Senator Trillanes kasi Ay, oo, naniniwala ako doon. Yung affidavit ni Madriaga, parang mga lumang kwento ni Trillanes to eh na hindi napatunayan yung magnetic lifters versus Manscarpio and others, yung nakakatanggap daw yung pamilya Duterte ng drug money at saka ng pogo money. Tapos, syempre, itong confidential funds dinagdagan. So, puro, kwentong Trillanes. So, posibleng siya ang nasa likod nito. So, di ba? Alam naman natin na sinuwalit ng hayop na makuyagan na to. So, alam naman natin hindi sa mananalo, anong kaparusahan pag napatunayan na nagsisinungaling siya? Ay, Lagi ko masampalin yun sa loob ng kulungan. Ibig sabihin nun, magkikita kayo dun. Hindi naman. Hama ko, hindi naman. Pero, luki, no? Luki kayo, no? Kasi actually nothing to lose siya. Ayan, Kung nothing to lose tutuusin. Kasi nakakulong na siya. Pag napatunayang nag-commit siya ng perjury, di dagdag lang sa kulong, baka yun ang kasama sa pag-iisip niya na gawin ko na to kasi pag nanalo ako,
Pagka napatalsik namin si VP Sara, makakalaya ako. Pag hindi naman, nakakulong na rin Eh ako. kung hindi naman talaga siya mananalo, ginahin na lang no? Makabawi naman lang kami yung store ko niya sa buhay natin, no? Pero sa amin nga, sabi nga ni Coach na para sa amin kasi hulog ng langit eh. Hindi naman namin pinaplano na medyo natagalan yung pag-file namin ng perjury complaint. Ba't ko sinasabing hulog ng langit? Kasi alam naman namin kasinungalingan siya, wala siyang kwenta. Pero dahil hindi sinasagot ng diretsahan, parang isang beses lang ata dininay ni VP Sara tapos tumahimik na siya, siguro naglakas loob tong mga impeachment complainant. Sinama tuloy nila dun sa impeachment complaint. So habang prepare namin yung perjury complaint, tapos nababalitaan namin sinasama, medyo nagre-rejoice kami kasi, loko, mapapatunayan namin na puro politika lang talagang habol nyo kasi itong Madriaga, kung finact-check nyo to, binackground check nyo to, malalaman nyo na walang katotohanan ng sinasabi nito. Attorney, may mga nagsasabi nga mapatungkol dito kay Madriaga na halos kaparehas nung nangyari kay Espinosa at kay De Lima na halos ginamit laban sa mga Duterte tapos pinalaya. Ano pong makukomento niyo, Attorney? Sana hindi na tayo umabot doon kasi ang patutunguhan natin dito is kung hindi ma-impeach si VP Sara, magiging Pangulo to ng Pilipinas. So, syempre, hindi papayagan ni VP Sara na makalabas ng kulungan tong ganitong klaseng tao. So, sana hindi na tayo umabot doon. Yun yung mga nakikita po ng mga netizen na kasi yung kay Espinosa pinalaya tapos ginawang witness laban kay Pangulong Duterte tapos pinalaya. Ganon din si De Lima. So ganito, halos ganito din ang senaryo ni Madriaga. Tapos yung mga binibitawang statement din nung dalawa ni Espinosa at kay Madriaga halos parang magkakatugma-tugma lang din. Pero sana hindi mangyari yun talaga, no? Kasi bukod sa mali yun, napaka-dangerous nitong taong to. Kasi PNP na mismong nagsabi na itong si Ramil Madriaga, leader siya ng Madriaga Kidnapping for Ransom Group na tinaguri ang one of the most dangerous criminal syndicates in recent history. So, sana hindi mapalabas yung mga ganitong klaseng tao. Gaano po, Attorney, gaano po kalakas ang ebidensya ng isang katulad yan? Si Madriaga, isa ng may tuturing na kriminal. At katulad din yan, nila Espinosa, nila De Lima. So gaano po kalakas at kahina yung mga ebidensya nila na ibinabato laban kay Vice President Sara Duterte? Umpisa natin sa credibility, diba? Ito, sa isang banda, meron kang kidnapper for ransom, leader ng kidnapping for ransom group, top 5 most wanted in the Philippines for kidnapping bago siya na-aresto. Tapos pangalawang pagkakulong niya na ito. Versus yung ikalawang Pangulo ng Pilipinas na walang bahid ng korupsyon, walang bahid ng krimen, maliban din sa gawa-gawa na lang na binabato sa kanya ngayon. Ang sumusuporta sa testimony niya, 7 tao na hindi rin matatawaran ng integridad. So una dyan si Major General Jose Ariel Niembra, dating PSG commander. Pangalawa si Brigadier General Randolph Cabangbang, dati ding PSG commander. Pangatlo dyan ay si VSPG Commander Colonel Raymond Lachica. Yung dating OVP spokesperson at dating acting PCGG chairman, si Attorney Reynold Monsayak. Si Lieutenant Colonel Dennis Nolasco na dating Department of Education Security Officer at si Miss Ana Magnaye na isang events organizer based in Davao. So, kung i-compare mo lang yung credibility, wasak na wasak si Madriaga, 'di ba? At also din, kahit yung numero, kasi itong 7 to plus VP Sara, kino-corroborate nila yung mga testimonya nila eh. Pero si Madriaga, so far, mag-isa. At mukhang walang nagko-corroborate sa
testimonya niya kahit isang tao. May narinig tayo kay Attorney Palad na suddenly, last week lang, sabi niya, yung mga kasama niya daw sa kidnapping for ransom, kaya daw suportahan yung testimonya ni Madriaga. So gano'n na naman tayo. Balik na naman tayo dun sa walang kredibilidad na mga tao ang nagbabato ng putik kay VP Sara. Paliwanag lang natin, attorney, ano? Gaano ka-importante ang credibility ng isang tao para sa kanyang demanda? Kasi sinasabi ng iba, wala namang kinaugnayan yung issue ng kidnapping niya na nakakulong siya doon sa sinasabi niya pagdating sa pag-deliver ng pera. Parang sinasabi pa nga nila may criminal record na to. Ibig sabihin, masamang tao to. So therefore, mag-a-agree siya doon sa pinapagawa ni VP Sara Duterte na crime. Like giving money na galing sa Pogo. So, hindi ba yun mas nakakatulong o paano nakakasama yun? Well, kung may criminal record ka, tapos ginagamit ka nga para sa masama, di ba? Nakuha ko yung punto mo eh. Pero ang problema kasi, bukod dun sa salita niya, wala siyang ibang ebidensya. So, kapag salita mo lang ang pruweba mo, kailangan credible ka. Kailangan yung mga sinasabi mo, it doesn't defy logic, for example. Kasi kunyari lang, may mga kwento siya doon sa affidavit niya na kunyari dinalhan niya daw ng milyong-milyong piso si Attorney Reynold Monsayak sa isang comedy bar. It defies logic. Bakit? Kasi sabi ni Attorney Monsayak, kung yung pera galing kay Colonel La Chica, like sinasabi ni Madriaga, ka-opisina ko yun eh. So bakit niya pa dadalhin sa akin sa isang comedy bar, sa isang public place? Magka-opisina kami, pwede niyang iabot lang sa akin yun kung gusto niyang pero palibasa kasi gumagawa siya ng kwento, tapos may konti siyang kilala ng mga taong malalapit kay VP. So gumagawa siya ng imbentong storya kung saan niya hinatid, ganito, ganyan. Kaya yun, pagka wala kang ebidensya, kailangan yung testimonya mo credible, kapani-paniwala. Pero nakita natin na bukod sa walang substantiation, walang pruwebang iba, hindi rin kapani-paniwala yung mga sinasabi. So yung kanyang mga pinresinta, walang ebidensya, talagang laway lang ang puhunan? Laway lang. Tapos, ang nangyari lang is after lumabas nung affidavit niya, may naglabasan sa social media na mga picture niya kasama ni VP Sara, mga Zoom meeting, ganito, ganyan. Pero actually, hindi nga namin kailangan sagutin yun sa perjury kasi hindi naman kasama yun sa affidavit. Pero para lang matigil na yung mga chismis or pagdududa ng ibang tao na baka nga magkakilala sila, baka nga trabahante nitong si VP Sara, tong si Madriaga, sinagot na namin dun sa complaint affidavit for perjury ni VP Sara. For example, itong nasa screen natin ngayon, picture yan ni Ramil Madriaga kasama si VP Sara sa inauguration ni Vice President Sara noong June 2022. So, yung iba nagsasabi, may picture siya kay VP Sara, so siguro close sila. Pero ang totoo niyan, hindi man lang siya invited doon sa inauguration. Hindi siya invited kasi hindi siya kilala. Kahit na tumulong yung Easy Pilipinas sa kampanya, ang kilala lang ni VP Sara sa Easy Pilipinas ay si Attorney Ryan Kilala. So itong si Attorney Ryan, yun ang naimbitahan sa inauguration. Unfortunately, hindi makadalo si Attorney Ryan sa Davao. So tinext niya yung RSVP number, sinabi niya, ang mag-a-attend na lang para sa Easy Pilipinas ay itong si Ramil Madriaga. So kaya lang siya naka-attend. Tapos yung mga... Attorney, bakit parang nag-proxy sa kanya ito si Ramil Madriaga? Ang totoo naman talaga kasi is, itong Easy Pilipinas, binuo naman talaga ni Ramil Madriaga. Siya talaga ang leader nitong grupo na to. So sumuporta talaga siya kay VP Sara. Ang hindi totoo is, si VP Sara ang nag-utos sa kanya na buuin tong Easy Pilipinas. Hindi rin totoo na
si VP Sara ang nagpopondo dito sa grupong to, hindi niya nga kilala tong si Ramil Madriaga. Ba't niya naman mauutusan or popondohan ito? Kaya niya lang kilala itong Easy Pilipinas dahil kay Attorney Ryan kilala. So, hindi siya naimbitahan, nag-proxy lang siya. May picture siya, pero sabi naman ni Miss Ana Magnayen na yung events organizer para doon sa inauguration, lahat ng tao pinaunlakan ni VP Sara para makipag-picture taking sa kanya. Parang umabot ng 6 na oras, 6 p.m. to 12 midnight. Sila nagpipicturan doon sa harap ng Davao City Hall. Tapos, para lang mapatunayan na hindi siya special, ginawa namin dun sa complaint affidavit, inattach namin 1,200 pictures nung gabing yun. Para ipakita na, uy, hindi ka special, isa ka lang out of 1,200 na nagpa-picture kay VP. Attorney, ngayon established na walang connection talaga si VP Sara dito kay Madriaga. Sabi nga, prosecutor's dream to eh. Pag na-cross-examine to, talagang lulubog to. Ngayon, ang tanong lang, just in case ma-impeach si VP Sara, magagamit ba ito para matanggal o mabaliwala yung impeachment? And second, yung sinasabi ng karamihan ng mga trolls o yung mga manunood sa kabila na ginagamit nyo daw ito para chilling effect or wala nang lumabas na mga witnesses para patungkol dito naman sa impeachment. Unang-una, lahat ng abogado alam na pag nag-file ka ng perjury complaint tapos may impeachment, hindi maapektuhan yung impeachment. Hindi siya mapipigilan na mag-testify sa impeachment. Pangalawa, kung totoo yung sinasabi niya, edi dapat hindi siya natatakot. 'Di ba? Dapat walang rason para matakot siya. So, hindi ko nakikita kung bakit magkakaganon ng effect kung totoo yung sinasabi niya. Tapos yun nga, dahil nga alam namin na hindi mapipigilan yung testimony niya sa impeachment, kaya okay lang sa amin i-file ito because gusto nga namin siya mag-testify eh. Para mapakita niya sa buong mundo na sinungaling siya. Diba? Na para mabasag nga siya sa cross-examination. May analogy kami na itong si Madriaga, parang Trojan horse ito eh. Pero gawa nila. So, kung gusto nilang papasukin to sa Troy, hindi namin sila pipigilan, diba? Inyong-inyo na yan. Diba? Gusto nga namin yun eh. Pero, hindi pwedeng hindi siya managot. Diba? Hindi naman pwedeng abangan na lang natin sa impeachment, basagin na lang natin. Walang consequence. Yes. Diba? Kailangan, pag napatunayang nagsinungaling ka, kailangan makulong ka. Yes. Attorney, di ba dapat ito maprotektahan? Kasi pwede niyang i-lead kung sino boss niya eh. Kung kaninong tanim to eh. So, agree ba tayo na sinasabi din doon sa impeachment na kukunin na nila? Doon na lang sa Congress. Para sa akin, okay sa akin yun. Kung ano ang makaka-ensure na ligtas siya, na buhay siya, na makakapag-testify siya, okay sa akin yun. Kasi gusto natin malaman kung sino ang nasa likod niya. Gusto natin aminin niya na gawa-gawa lang yung testimonya niya laban kay VP Sara. Tapos kung titindigan niya yung testimonya niya, edi gusto natin yun para mabasag siya on cross-examination, mahubaran yung mga politiko, mga kongresista na nagtutulak na to na politically motivated lang talaga. Hindi ebidensya, hindi pananagutan ng habol nila. Yes. Kabaliktaran, no? Kabaliktaran pala ito ng propaganda nila na hinaharas daw siya sa kulungan. Tapos kamakailan lang, merong balita rin coming from yung lawyer niya na billions daw ang ino-offer para manahimik siya. Anong komento niyo dyan? Hindi, gusto nga namin siyang kumanta eh. Sabi ko nga, we don't want him silence, we want him singing like it's videoke night. Kasi yung mga sinungaling sa bibig na uhuli yan eh. So sige lang, diba? Mag-testify ka. Wala namang pumipigil sa'yo, di ka namin pipigilan. Gusto ka namin mag-testify. Nag-start daw yung paglabas ng kanyang testimonya. November 2025, tama? Ano sa tingin mo yung timing nito? November, bakit
bigla siyang lumabas? Paano siya lumabas? Ang pinaka-analysis namin dito is talagang hinahabol yung impeachment. Kasi ang kakulangan nung unang round of impeachment last year is hindi nila mapatunayan kung saan pumupunta yung confidential funds. Kaya iniisip namin, inimbento nilang tong si Madriaga para ngayon meron na silang witness na makapagsasabi na yung confidential funds ng OVP at ng DepEd, dito napunta yan. Si Madriaga ang nag-deliver kung kani-kanino. So, yun ang tingin kong nangyari dito. Hinabol nila tong impeachment, hinabol nila si Madriaga para mabuo yung butas dun sa ebidensya nila. Attorney, no, ang pagkakaalam natin, itong mga nagsusulong nitong impeachment, gusto makasuhan si VP Sara Duterte, ay meron din yung iba dyan eh. May kinakaharap din ng mga kasalanan sa batas eh. Especially si Madriaga, no. Naalala ko lang yung isang legal maxims na he who comes to court must come with clean hands. Is it applicable ba in case of Madriaga? Hindi naman siya applicable per se. Ang mas applicable dito para sa akin yung falsis in uno, falsis in omnibus. False in one, false in all. Bakit? Kasi yung background ni Madriaga na sinasabi niya sa affidavit niya, nagtrabaho daw siya sa Presidential Security Group, nagturo daw siya doon, siya daw yung bumuo ng VP SPG ni VP Sara. Yung mga allegation na yon, kailangan niyang maging totoo yun eh, para maging credible na insider siya, para maging credible na pinagkakatiwalaan siya ni VP Sara para gawin tong pag-deliver di umano ng pera. Pero napatunayan natin yung mga magigiting na former PSG commanders natin, matapang na sinabi na wala kaming kilalang Madriaga, never namin naka-enkwentro yan sa PSG. Nalaman lang namin na buhay siya nung lumabas itong Madriaga affidavit. And even kahit na sabihin na hindi namin siya nakilala or nakita, hindi rin siya qualified. Kasi dahil nga sa criminal history niya. So ang paliwanag nga ni Brigadier General Cabangbang, pag nagsiscreen nga sila ng mga bisita ng Pangulo, pag nakita nilang may criminal record, di nga nila papalapitin eh. So paano naman magiging qualified dito na magtrabaho para kay PRRD, for example, kung kahit nga picture or meeting, di nila papayagan. Ayun. Isa pang tanong, in your own legal standpoint, base po dito sa mga hawak ninyong mga ebidensya, may tayo ho ba itong pinaglalaban ni Madriaga? May tayo ho ba siya? May lakas po ba yung kaso na ito? Paano po ba? Yung kaso namin sa kanya malakas. Sigurado yun. yung sinasabi niya kay VP Sara, walang basihan. Ayan. Yun ang katotohanan doon. Kaya hindi ko rin maintindihan kung bakit, kunyari sila Terry Ridon, tsaka sila Benny Abante, hat na pa-testify itong si Madriaga. Kasi wala talaga silang mapupulot dito kundi kasinungalingan lang. Kaya, di ba? Yun nga, kung hindi kayo mapipigilan, sige lang, tuloy-tuloy nyo lang yan. Kasi nga, yan mismo ang wawasak sa mga plano nyo laban kay VP Sara. So, sige lang, okay sa amin yan. Attorney, alam naman na natin ngayon na sinungaling talaga tong si Madriaga at obvious naman. What if po na mabaliw yung humahawak dito at ipapatay ito Nako. para lang maging mabigat na ebidensya, para lang maisisi kay VP Sara. Ano po ba yung mabigat na ebidensya na po ba yung ganong gawain? Kasi pwede nilang gawin yun eh. Alam naman natin ang kayang gawin ng mga anti-Duterte. Sana hindi mangyari yun. Pero kaya ako nga paulit-ulit sinasabi na gusto namin buhay siya eh. Kasi alam ko na pwedeng mangyari yun eh, na isisisi kay VP Sara kung may mangyari sa kanya. Kaya ganito palang kaaga, sinasabi ko na sa lahat ng tao na gusto namin buhay yan. Kasi it's out of her interest na masaktan siya or may mangyari sa kanyang masama kasi
yun nga, siya mismo, si Madriaga mismo ang nagpapatunay na politika ito, hindi ito pananagutan ng habol dito. Pagdating naman, attorney, doon sa sa background checking kay Madriaga, noon bang binuo niya yung isip na yan, yung parang grupo to campaign for VP Sara? Ano na siya? Involved na siya dito sa mga krimen na ito ng kidnap for ransom? Hindi ko lang alam, pero by that time, 2020 kasi nabuo yung isip eh. Nakalabas na siya ng kulungan. Nakalabas kasi siya ng kulungan 2003. Na-aresto siya 1997, na-convict siya, kidnapping for ransom, pero na-acquit lang siya sa Supreme Court. So nakalabas siya. Naging kaibigan niya si Attorney Ryan Kilala. So, tinatanong nga namin si Attorney Ryan, bakit mo naman kinibigan to? Isang ganitong klaseng tao, di ba? Parang halos sinisisi na siya ng mga malalapit kay VP Sara na, ikaw may kasalanan nito, ba't mo ba kinaibigan? Nagkaroon tuloy ng link. Sabi niya, hindi niya lubos maisip na nakulong na siya, uulitin niya pa. Parang ganon. Pero hindi mo kasi mapipigilan, Boss Dada, yung mga tao na gustong sumuporta. Hindi naman yan sasalain eh. Kasi independent support group nga yan eh. Hindi naman yan Bilang iisa gumagalaw yan. ng... Napakarami yan. Hindi lang iisa yan. Napakarami. In fact, dun sa inauguration, yung EC Pilipinas, isa lang yan sa 50 campaign support group na naimbitahan sa inauguration. So, and yet, hindi pa si Madriaga mismo yung naimbita. Si Ryan Kilala pa yung naimbita. So, yun nagpapatunay talaga na wala silang relasyon. So nung siya ay nakulong nitong kailan siya huling nakulong? 2023. Yung hinuli siya ng kapulisan natin. Considering na konektado siya sa isang parallel group na tumutulong kay VP Sara, natanong niyo ba si VP Sara or yung campaign team niya or yung grupo niya, ano yung naramdaman nila nung nagkaroon sila ng isang supporter na konektado sa ganito? Hindi, bago lang kasi ako bagong katrabaho ko lang kasi si VP Sara, so hindi ko siya natanong nung pumutok yung issue. Pero hindi niya kasi talaga kilala tong si Ramil Madriaga. Ang kwento nga dyan ay, and I think nasa affidavit din to ni Attorney Ryan Kilala, nung pumutok yung issue, dahil nga binanggit yung EC Pilipinas, tinawagan pa ni VP Sara si Attorney Ryan na, sino ba to? EC Pilipinas daw, di ba grupo mo yon? So doon lang pinaalala ni Ryan Kilala na itong si Ramil Madriaga ang leader na itong ISIP. Dati na siyang nakulong for kidnapping for ransom, kaya ako siya nakilala because actually yung San Sebastian Legal Aid ang nag-abogado para dito kay Madriaga, kaya siya nakalabas ng kulungan, na-acquit siya dahil sa efforts ng San Sebastian Legal Aid, tapos naging kaibigan niya, tapos yun nga, eventually naging tagahanga ni VP, bumuo ng campaign support group. So itong si Attorney Ryan, obviously nagsisisi siya. Nagsisisi siya na nakipagkaibigan siya dito, nagsisisi siya na pinagkatiwalaan niya tong taong to, at na-connect niya kay VP Sara ng hindi sinasadya. Kasama siya sa mga nagtestify Yes. for VP Sara. Of course, Hindi kilala ni VP Sara to. And katulad ng sinabi mo kanina, walang testigo si Madriaga para patunayan naman lahat ng mga akusasyon niya kay Wala VP pa. Sara. Pero I'm sure may susulpot dyan na baka puro mga preso din. Kasi nakita ko din yung kanyang affidavit, attorney. Parang sa dulo, parang open-ended siya eh. Sinasabi niya na meron pa siyang idadagdag na mga na testimonya. Pero kami din, yung 7 witnesses na yan, panguna lang yan. Pagka naglabas siya ng panibagong kasinungalingan, magdadagdag din kami ng sarili namin. Attorney, hindi ba malayo, sinabi na overwhelming nga yung ebidensya. So, napakalayo na sa katotohanan. Tapos, prinisinta pa ng congressman for impeachment. Hindi ba pwedeng makasuhan yon?
Mas mahirap yun na i-pursue yung kaso na yun versus mga congressman, pero ang gusto natin mangyari dito is makita ng tao. Kung hindi pa obvious noon, 'di ba? Hindi pa obvious noon na politika ito, mas lalo na ngayon kasi itong si Madriaga nga walang katotohanan ng sinasabi. Dahil sobra-sobra yung ebidensya, nagawa-gawa lang, posibleng konektado yung tao na nagpresenta, di ba? So, bakit hindi natin pwedeng panagutin yun? Pwede nating kasuhan pero ako sa standard ko, ayokong nagsasayang ng oras. Pagtingin kong wala akong smoking gun, hindi ko i-pursue yan kasi magsasayangan lang tayo ng oras siguro pag may lumabas na talagang matibay na ebidensya na itong mga to nagmi-meeting, talagang sila yung nag-provide ng storya dito sa taong to, or kung si Madriaga mismo ang umamin, Hindi, di ba? hindi kasi, di ba yung nabanggit nyo, ito yung nilalako ni Trillanes. So yun, medyo malaking ebidensya na ito na konektado dito. Possible si Trillanes. Like, lahat tayo dito, nag-uusap tayo, lahat tayo naniniwala na nasa likod, isa sa mga nasa likod nito si former Senator Trillanes. Pero yung standard kasi ng batas natin sa criminal cases, mabigat proof beyond reasonable doubt sa korte. Bago ka umakyat sa korte, pinalitan na nila yung standard, pinaakyat pa nila to reasonable certainty of conviction. So, para lang ma-hurdle mo yun, kailangan talaga meron kang solidong ebidensya. May napanood po ako, yung abogado ata ito ni Madriaga, regarding dito sa 1 billion na suhol para umatras si Madriaga. And after that, may nangyari na parang gustong patayin nata si Madriaga at may napanood din ako na vlogger na parang ikinoconnect niya ito sa mga Duterte. Pwede ba yun? Wala naman sila sa kapangyarihan. Di ba, pwede naman nila sabihin kung anong gusto nilang sabihin, di ba? Pwede naman silang mag-imbento pa ng kwento. Pero sa akin kasi, it doesn't make sense Kasi nga, di ba, kagaya nga ng sabi ko, gusto namin siya mag-testify So bakit naman susuhulan para hindi mag-testify? Or bakit naman sasaktan para pigilan mag-testify? Gusto nga namin yun, di ba? May ako. Alam naman natin lahat na kasinungalingan yung naggagawa ng animal na yun. Nakakalam, bakit to, parang, tawag ko yun, bakit binibigyan ng importansya ng gobyerno natin, ng kriminal na to? Ano meron? Kasi nga, sa akin, desperado na sila. Wala na silang ibang magamit na ebidensya o testigo. Hindi ako may picture ako kasama ko si Ma'am Sara. Kung gumawa ako ng kwento na nagpilikul ako ng pera kay Sara, maniniwala ka ba? Hindi. Ano ba? Sinungaling si Madriaga Sampan-sampan yun Nagkikigil ako. Pero nakakalungkot na ako kasi napansin naman natin lahat na ang gobyerno kumakampi sa kriminal. Samantalang yung 18 Marines. Di ba? Ano man ang ibig ko sabihin Yun ang masakit doon kasi tingnan mo itong si Madriaga. Nag-execute siya ng affidavit noong November 29, 2025. Tapos, wala man lang kahit anong investigasyon. Di siya pinatawag ng NBI, di siya sinuri, di siya pinatutsadahan sa media. Tapos sinama na agad sa impeachment complaint. Tapos ngayon ipapatawag na bilang testigo sa House Justice Committee. Pero itong 18 Marines, imbis na tulungan, sila pa ngayon ang iniimbestigahan, di ba? Pero kung ginawa nila yun kay Madriaga, di din nalaman na nila agad na hindi totoo yung mga pinagsasabi niya. Yun ang malaking double standard at sinabi nga yan ni VP Sara sa isang statement. Pero, attorney, buti ako na mahaging congressman Attorney, ano masabi mo sa mga congressman na kagaya ni Abante na inakampihan ng kriminal na to? Hindi lang yun, yung mga nagtutulak ng impeachment. Sa akin, siyempre may opinion tayo dyan, pero ang
ang pinakamaganda is galing na mismo sa kasamahan nila. Diba si Congressman Toby Tiangco sinabi, kaya nila tinutulak tong impeachment dahil alam nila 1,000,000% di nila maareglo si VP Sara. Kaya nila tinutulak tong impeachment laban sa kanya. So yun, agree ako doon. Mukhang, diba, obvious naman sa atin yun, pero wala tayong pruweba, diba? Pero ito, kasamahan na mismo nila, matalik na kaibigan ni BBM, kapartido nila ang mismong nagsasabi na kaya nila tinutulak yung impeachment para ma-eliminate si VP Sara sa 2028 at para makaiwas sila sa pananagutan. Kasi, alam naman natin lahat na walang palaanap ng mga hayop na to eh. Bakit nagkakalat tayo ng oras sa mga to? Bakit? Hindi ko alam eh. Diba? Nakakaloko, no? Hindi ko rin alam eh. Ba't ba ako tinatanong mo? Alam mo- Dapat ang tanongin natin sila, diba? Pero ano bang Wala, punto pag nyo tinatanong dyan? ko, ninakasuhan ako eh. Diba? Ewan ko, sayo ko nilang tanong para anusot, diba? Para safe. Hindi, nagpapasalamat nga ako sa inyo na pinag-uusapan natin to dito dahil yung palapit na hearings sa House Justice Committee, magiging ano yan, napaka-bias, one-sided show. 'Di ba? Kasi hindi pwedeng ang pwede lang magtanong sa mga witnesses diyan sa House Justice Committee niyan ay puro mga congressman. Nakita naman natin na doon sa huling hearings nila, doon sa sufficiency in substance, si Congressman Bongson Tay lang ang tumindig para kay VP Sara. So, ngayon, ang inaasahan natin, itong susunod na mga hearings ng House Justice Committee, gugulpiin lang nila ng gugulpiin si VP Sara dito. Tapos papahirapan nila yung mga witnesses para makuha nila yung gusto nila. So, mabuti to na si Attorney Poa para sa impeachment, ako para dito sa perjury complaint. Meron tayong mga palabas, itong mga show na katulad ng sa Vox Populi na mapapaliwanag natin sa tao. Kasi pwede bang sila lang yung nagpapalabas ng narrative nila? 'Di ba? Hindi pwede, dapat malaman din ng tao kung ano yung side natin, kung ano yung totoo, para hindi sila maloko ng mga politiko. Attorney, may nabanggit kayo kanina na nagkiklaim siya na turo ng attorney ang title niya. Tapos meron din dito sa iyong perjury case, sinasabi na nagpapanggap din siyang nagtuturo daw sa sa isang Sa PSG. school, sa PSG. Oo. So, ito honest question to Sa tingin mo ba may sintu-sintu ito? Hindi, yung totoong kasi parang ako, kung tinitingnan ko, para siyang wala sa hulog. Yung taong, alam mo yung claim na ganito ko. Di ba may mga kaibigan tayong ganon, pretender? Sa tingin mo, baka naman may tama lang sa utak to? Oh, pwedeng ganon, or pwede namang professional con artist talaga siya. In fact, naisip ko nga bago pumunta dito na manawagan sa mga nanonood, kung naloko kayo nitong si Madriaga, lumantad kayo, makipag-ugnayan kayo sa amin, kasi baka makatulong ito kay VP Sara na baka naloko din kayo itong si Madriaga, baka nagpanggap siya na bagman ni VP Sara, baka nakakakuha siya ng pera sa inyo. Sabihin nyo sa amin para baka magamit natin laban sa kanya. Or kahit sino pang ibang niloko niya, kasi kung lahat ng tao nagsisinungaling siya, edi magko-cross-cross yung mga yan, di ba? Magkakamali siya. So, kung hindi naman sa kailangan natin ng additional evidence, sobra-sobra na, pero para lang tuldukan na itong taong to, 'di ba? Kung meron kayong nalalaman, sabihan nyo kami. Para pala itong isang vlogger, yung Sino yan, sir? Sino? yung yung nakulong, yung galit na galit. Hindi, kasi nabanggit ni attorney na parang con artist ito. Parang sa madaling salita, yung scammer ba? So parang gano'n ang nakikita nyo sa kanya, na parang nangi-scam lang siya and ginamit niya to para makalaya siya. Bakit ba? I mean, posible ba yun? Nakasuhan ka, nakulong ka dahil sa murder, tapos suddenly magsasalita ka, tapos pwede ka nang
Hindi. maging witness protection ka na kagad? Kaya ang pagka inaral mo to, talagang mapapaisip ka na yung gobyerno mismo ang isa sa mga tumutulong sa kanya. Kasi, yun nga, like you said, hindi naman konektado yung kidnapping for ransom dito sa mga binibintang niya kay VP Sara eh. So, paano siya mapapalaya? Eh, di kung kausap niya yung Department of Justice, pinangakuan siya na, hindi namin gagalingan yung pagpresenta ng evidence laban sa'yo. Or baka impluwensya naman nila yung huwes. 'Di ba? Baka ganun ang mga klaseng pangako. Kasi hindi nga talaga konektado. Pero sinong klaseng tao or sinong tao ang may kapangyarihan na gawin yun? Eh, yung mga nakaupo lang sa gobyerno ang kaya nun. Attorney, dun sa paghatid niya ng pera, kasi meron siyang nabanggit dun sa affidavit niya na meron daw siyang na-deliver dun sa mayor sa Laguna. Tapos, alam natin walang credibility itong tao na to. Meron ba siyang inattach na picture o yung plate number man lang nung sasakyan para ma-identify na yun talaga yung ginamit sa paghahatid ng pera? Wala. Wala talaga. Laway lang talaga ang puhunan niya dito. Walang kahit isang kapirasong ebidensya, wala man lang pangalan ng mayor. 'Di ba? Isa pa 'yun eh, kaya namin siya gustong mag-testify kasi may mga allegation siya na masyadong general, mahirap i-verify. Mahirap ding patunayan na hindi totoo. Kasi kunyari magbibigay siya ng date, kunyari sometime in December 2022, 30 days yun eh. Diba? So mahirap i-rule out yun na para masampal namin sa mukha niya na nagsisinungaling ka. Kaya gusto namin siya lumantad, ibigay mo sa amin yung date, ibigay mo sa amin yung specific location, ibigay mo sa amin yung specific na pangalan. Kasi pag binigay niya sa amin yun, alam namin na mapapasinungalingan namin siya. Meron pang meron pang isang sinabi siya na may nag-drive ng isang sasakyan na iniwan niya. Eh, meron kayong sagot doon, no? Meron din ba kayong tawag dito certification? Meron. Yung sabi niya, meron daw white Vios na merong laman na 80 million na pinadeliver sa kanya ni Lieutenant Colonel Nolasco. Ang ginawa niya daw, iniwan niya daw yung sasakyan sa parking lot ng SM Mega Mall. At a few days later daw, nakita niya na ang nagmamaneho nung same white Vios na yon ay si Ria Kilala, asawa ni Attorney Ryan Kilala. Pero imposible yon kasi hindi naman marunong magmaneho pala tong si Ria Kilala. Wala siyang lisensya, di siya marunong magmaneho. So meron tayong prinisenta doon na certification mula sa LTO licensing section na kahit kailanman hindi nagkaroon ng lisensya tong si Ria Kilala. Attorney, Ria na to, itong si Madam Ria Kilala, talagang na-testify siya or magte-testify din siya na hindi talaga ako nagmamaneho, hindi ako marunong magmaneho. Hindi na natin siya dinamay, hindi na natin siya ginulo. Ang magte-testify for her is si Attorney Ryan Kilala. Siya yung kumuha ng certification mula sa LTO. Hindi ba niya sinabi, attorney, yung sasakyan, di ba, 80 billion? Ano ba yun? Naka-envelope, naka-maleta, naka-paper bag? Hindi niya sinabi na kung paano niya sinakay sa kotse. Naka-duffel bag daw. Yun yung sinabi ng abogado. Hindi na maleta. Abogado ni Madriaga. Speaking of yung lawyer, sa dami nung inyong parang mga dinidebunk ninyo na mga claims niya, isa lang yung parang sinasagot ng abogado niya eh. Yung hindi naman niya kiniklaim na siya ay kumbaga parang listed as listed as employee, connected dito sa ganito. Yun lang yung sinasagot niya. But yung ibang mga sinasabi ninyo tungkol sa mga inconsistencies sa testimonya ni Madriaga, hindi niya sinasagot. But hindi lang siya ang nagsasabi niyan, pati si Congressman Terry Redon, yan din ang sinasabi na kasi nung nag-file tayo, sinabi natin agad, meron kaming certification na hindi naging empleyado yan or konektado dito sa mga government offices nito. So, unang araw pa lang sabi ni Terry Redon, ano yan, confidential, baka confidential employee yan. Tapos,
Ito naman si Attorney Raymond Palad, sabi, never siya naging empleyado ng gobyerno kaya wala siyang record. Kasi ano siya, personal aid or alalay ng pamilya Duterte. Unang-una, ngayon na lang yan. Kasi dun sa affidavit, sinabi niya, I worked in the following government offices. Kasama yung PSG. Sinabi niya, I was formally assigned in the PSG to teach this course and that course. So, tapos, sabi ni VP Sara, yung allegation mo na nag-provide ka ng security para sa akin, yung transport services, yung intelligence operations, pawang kawani ng gobyerno lang ang pwedeng gumawa niyan para sa akin eh. May mga government protocol na sinusundan para makapagsilbi ka ng ganong capacity para sa opisina ko. Yun nga, nakakuha tayo ng certification sa VP, SPG, OVP at DepEd na wala talagang ganong klaseng empleyado. Okay? So, one afterthought na lang. Ngayon na lang nila sinasabi yan na hindi siya empleyado ng gobyerno. Pangalawa, sabihin na nating personal aid ka or alalay ka, bakit kailangan mo ng imbitasyon para maka-attend ng inauguration ni VP Sara? Kasama ka pala sa staff niya. Bakit ka pa magpapaimbita? Diba? Pangatlo, sabihin na natin parang secret agent ka. Kasi walang nakakilala sa kanya eh. Diba? Wala pa akong nakakausap na katrabaho ni VP Sara na kahit isang beses nakita siyang katrabaho si VP Sara. So, pagpalagayin na natin na parang secret agent siya, confidential. Bakit ka post ng picture ng amo mo? Intelligence gathering ka pala. Ba't mo pinapakita sa tao na may picture kayo ni VP Sara, diba? It doesn't make sense. It doesn't make sense. Kaya sa isip niya lang yun. Hindi kayo obsessed to kay VP Sara, tong tao na to? Hindi. Isa na nga yun sa sinabi ni Attorney Ryan Kilala. Kaya daw nabuo yung isip is crush daw ni In love. crush daw ni Ramil Madriaga itong si VP Sara. Nung kunento ko naman kay VP Sara, sabi niya, oh my God. Crush din naman namin si VP Sara. Oo, So, pero so sinasabi daw nitong si Ramil Madriaga kay Attorney Ryan Kilala na crush niya nga itong si VP Sara. Sabi naman ni Ryan Kilala sa kanya, kung gusto mo siyang makita, gusto mo siyang makilala, magbuo ka ng campaign support group para itulak niyo na tumakbo siyang presidente. Nagulat naman si Attorney Ryan Kilala na sineryoso nung tao. Tapos ginawa niya, binuo niya talaga yung Isip Pilipinas. Pakala pa. Baka kidnapin siya. Hindi mo masisi ha? Coach Oli, di ba? Yung kidnapping, nabanggit mo coach yung kidnapping. Actually, merong intelligence reports nung 2024 na natanggap sila VP Sara na merong Madriaga Kidnap for Ransom Group na hindi pala kidnap pero pinaplanong i-assassinate si VP Sara. Na may nag-hire daw dito sa Madriaga Kidnap for Ransom Group to assassinate her. Pero dahil nga hindi niya kilala, hindi niya na-connect na itong Madriaga pala, Isip Pilipinas pala ito. Na-put together niya na lang nung pumutok tong affidavit ni Madriaga, tinawagan niya si Attorney Ryan, sabi niya, kilala mo ba to? Isip Pilipinas daw. Yan yung dating San Sebastian law, hindi na pumasa pero na-convict, tinulungan ng San Sebastian Legal Aid, naging kaibigan ko, naging supporter mo, ganito, ganyan. So, yun ang kwento doon. Attorney, yung mga yung mga kung sakali mang matukoy at mapatunayan yung mga taong nasa likod ni Madriaga, ano pong mga kaso na kakaharapin nila? Perjury din, number 1, pwede ding libel, dahil paninirang puri talaga yung ginawa nila kay VP Sara. Baka pwede rin nating kung ginamit nila yung pera ng gobyerno para sa project na ito, di meron ding graft and corruption yun. So, depende kung anong madidiscover natin. Pero,
yeah, may pananagutan definitely sila. May plano ba kayong kasuhan si Trillanes? Secret muna yun. Secret muna. Excited na kami. Yun nga, ang mandato ko kay VP Sara is offense. Hindi ako part ng impeachment defense team, part ako ng offense. So, yun ang mandato ko. So pagdating attorney dito sa sa Congress, since kasama ito sa articles of impeachment, yung testimonya ni Madriaga, mag-appear ka ba sa Congress para sabi mo nga opensa ka. So pagdating dito sa depensa sa Congress, so hindi ikaw iba. Hindi po. Ang impeachment defense team, yan sila Attorney Poa, sila Attorney Monsayak at yung Fortune Narvasa. Sila yung sila yung bumubuo ng impeachment defense team. Tapos kung kailangan nila ng tulong, syempre we're very happy to help. Lalo na kung tungkol dito kay Madriaga at doon sa iba pa nating kakasuhan, willing na willing tayong tumulong syempre in any way that we can. Pero mabuti, attorney, huwag ka na mag-appear doon. Kasi nandun si De Lima eh. Baka may love sa'yo. Paulo! Baka gumanong biglain doon. Paulo, anong masasabi mo sa ano? Patay tayo dyan. Basta dala ka ng banana cue, pag-attorney. Pero in your personal capacity or sa opinion mo, kailangan ba sa tingin mong humarap pa ni VP at ni VP dito sa Congress pagdating dito sa kanyang impeachment, or antayin na lang nila since sabi ko nga done deal na ito dyan sa Congress kasi the very same people na pumirma sa impeachment niya last year sila din yung mga pipirma ngayon, karamihan. So dapat ba antayin na lang natin umakyat yan sa Senado? Sabi ko nga, in my personal capacity and not speaking on behalf of the Vice President, inunggoy niyo yung proseso tapos magagalit kayo, binato kayo ng saging ng impeachment defense team. Kasi, di ba, parang sinabi nila sufficient in substance nang wala namang ebidensya, kasama pa tong si Madriaga. So, nung sinagot sila ng impeachment defense team na wala kayong ultimate facts, hindi nyo man lang napatunayan na merong impeachable offense, gagalit sila na non-answer daw, ganito, ganyan. Pero yun nga medyo foregone conclusion na dito sa House Justice Committee. Tapos hindi mo naman pwedeng i-cross-examine yung mga testigo. Sila lang ang pwede. Tapos hindi din pwedeng mag-participate yung mga abogado. Sabi ni Luis Tro ata kanina na dapat daw si VP Sara mismo ang So, at kailangan si VP Sara daw ang magpakita ng ebidensya. oo. Masasabi Siyempre, niyo dyan. alam natin mali yun, di ba? Dahil sila yung nag-aakusa di ba? Kaya nga nila dinaanan yung proseso na kailangan nila i-determine kung sufficient in substance para malaman kung meron bang sapat na aligasyon at ebidensya para maging impeachable offense or para magkaroon ng trial for an impeachable offense versus VP Sara. Tapos ngayon pa lang sila magpapasampina ng records, ngayon pa lang sila magpapatawag ng witness. Pero syempre ang pinaka-alam ko dyan is yung kay Madriaga. Isipin mo, yung affidavit niya, laway lang nga. Walang kahit anong attachment. Tapos dahil dun sa testimonyang yun, merong impeachable offense si VP Sara. Kaya alam mo talaga na naluto na Naluto na yung proseso. Ito bang 7 testigo natin, if ever kailanganin sila sa Congress, ready din silang humarap sa Congress para patotohanan na hindi talaga konektado itong Madriaga na to kay VP Sara at sa mga Duterte? Tingin ko hindi sila papatawagin. kasi hindi yun ang gusto nila marinig Ang gusto nila marinig, inutusan si Madriaga na dalhin tong confidential funds kung kani-kanino. So, palagi ko hindi sila mag-iimbita ng kahit sino mang tao na makakapagpatunay na hindi totoo yung sinasabi ni Madriaga. Pero kung papatawagin, definitely, willing sila mag-testify. Attorney, dito sa sinabi ni Madriaga na nagturo siya
doon sa CSSP. Tapos dininay naman ito ni Lieutenant Colonel Nolasco ng PSG. Diba? Tapos, meron siya sinasabi na PSSPA member si hindi PSG member. Kasi Nakuhanan niyo po ba ng statement yung PSSPA? ganito po yan. Kasi ang sabi ni Madriaga, nagtuturo daw siya sa PSG, sa Presidential Security Group. At in fact, si PRRD daw mismo ang nag-assign sa kanya sa PSG para magturo ng tactical driving courses tsaka strategic transport courses. Pero pinasinungalingan niya ni Lieutenant Colonel Nolasco kasi ang sabi niya sa testimonya niya, hindi naman yan miyembro ng PSG eh. Ano yan, parang faculty member lang yan ng isang external service provider. Ang nangyari kasi dyan, yung PSG, meron silang programa na pag miyembro ka ng PSG, pa-retire ka na, gusto nila na yung mga opportunities mo after PSG, mas maganda. So, gusto nila na kumuha ka ng certificate courses para gumanda yung resume mo. So, ang ginawa nila, pumayag sila na yung mga PSG members, magsa-certificate course sila, tapos, pero sila yung magbabayad mismo, silang voluntary, sila magbabayad, pero para hindi na sila lalayo, dito na lang sa PSG. So, hindi siya official PSG activity. Yung training is provided by an external company. Doon nagtuturo si Madriaga. So, pinapalabas niya na nagturo siya sa PSG, pero ang totoo is external na siya, hindi siya taga Sa part PSG. ng PSG. Oo, tapos parte siya nitong company na PSSPA. Ang ginawa natin is pinakita natin na private company itong PSSPA, pinakita natin yung corporate papers niya. Tapos, hindi na tayo kumuha ng statement kasi doon sa Facebook page mismo ng PSSPA, doon sa pictures nila, yung photo album nila para doon sa course na tinuro sa PSG compound, nakalagay, Ramil Madriaga, faculty member ng PSSPA. So, yun ang nagpapatunay na hindi ka taga PSG at saka hindi ka inassign dyan ni PRRD para magturo dyan, kundi parte ka lang nitong PSSPA. Tapos si Lieutenant Colonel Nolasco kasi in 2021 naging commandant siya ng PSG Training School. Yun yung nagpro-provide ng in-house training for PSG members. Sinabi niya na lumapit daw tong si Madriaga sa kanya para mag-alok na pwede bang ako yung magtuturo ng tactical driving and strategic transport sa PSG. Tinanggihan to ni Lieutenant Colonel Nolasco kasi in-house subject matter experts ang nagtuturo nito. So hindi pwede si Madriaga magturo ng ganong klaseng course. So talagang parang siya, no? Medyo iba yung thinking niya, no? Siya mismo Scammer. nagpresenta na magtuturo. Hindi siya iniimbitahan. Hindi. So ito si Madriaga, hindi talaga siya organic member ng AFP or ng PNP ever. Hindi siya military, hindi siya police, Kahit reserve, hindi siya hindi. PSG. Reservist, Pero hindi din. yung mga pinapalabas niya sa affidavit niya, pang ganong klaseng, parang pang ganong klase, taga PSG, taga VPSPG. Sinabi niya nga siya nga nagbuo ng VPSPG. Mantakin mo yun, parang hindi ka military, hindi ka police, hindi ka man lang civilian member ng mga opisina ng PSG or VPSPG. Pero sabi niya, siya ang pinagkatiwalaan na buuin yung security team ni VP Sara. Isang kriminal. Parang nag-hallucinate siya, no? Matindi yung So, sinasabi nito. Ibig sabihin, attorney, basura talaga ito. Kasi kung matatanda natin, binasura yung first impeachment ni VP Sara. Aha. Para sa tingin ko, parehas lang eh. Parehas lang yung ikinakaso, maliban lang dito sa pagkakadagdag kay Madriaga, na basura din ang mga Basura sinasabi din, natin. oo. Yun nga, pero ang nadagdag kasi dito, kunyari, itutulak talaga nila to kahit may ebidensya o wala. Pero ang dinadagdag kasi dito, dati kasi may sinasabi sila, Mary Grace Piatos, kung ano-anong mga aliases. Alam naman natin na karaniwan yun sa intelligence community na gumamit ng alias. Kasi kundi ma-didiscover yung asset mo, edi patay yun, di ba? Ang dinadagdag ni Madriaga na testimonya is, dinala ko mismo yung pera
dito sa taong ito. So yun yung wala noon eh. Noon parang, tignan mo niyo yung mga resibo niyo, hindi naman totoong pangalan. So baka may kalokohan dito. Pero ito kasing si Madriaga, ang sinasabi niya, hindi, ako mismo yung nag-deliver. So yun yung nadagdag. Parang nagpapanggap na teacher pero recto lang pala. Sa recto lang galing. Attorney, meron siyang di ba? Meron siyang mga addresses na binibigay dito sa may bandang Fairview. Napuntahan niyo ba yan? Yung mga addresses na yan? Actually, napuntahan yung sa Novaliches, Jordan Novaliches, yeah, Plains. Jordan Plains. Sinabi niya kasi Santiago family sa Jordan Plains subdivision. Ang nakita namin is sa buong Jordan Plains na napakalaking lugar, 3 lang ang bahay na pagmamay-ari ng Santiago. Tapos lahat sila hindi siya kilala. Parang yung tapos 'di ba yung isa, hindi nila kilala. Parang yung isa hindi ko na maalala yung mga trabaho, parang fish vendor yung isa. Yung isa, nakalimutan ko na. Pero we did check that out. Tapos wala, it doesn't lead anywhere. Talagang nag-effort kayo na talagang Oo. nag-due diligence kayo Kasi sabi ko nga sa'yo, Boss Dada, ang kalaban mo dito, gobyerno diba? So, yun ang pinakaunang sinabi ko kay VP Sara, pwede tayong magkaso, pero kapag nautusan yung prosecutor or yung DOJ kunyari, baka mag-backfire to sa atin kahit na alam natin na may kasinungalingan tong si Madriaga. Dahil na-dismiss, baka isipin ng tao na, naku, totoo pala yung sinasabi nito. So, sabi ko, kung mag-file tayo, dapat siguradong airtight, walang butas. So, pati yung Jordan Plain na sinuri namin yan kung meron bang patutunguhan yung mga ganong aligasyon. By the way, attorney, yung mga nanonood sa atin ngayon sa Vox Populi YouTube channel, nasa 4,000 plus yung nanonood sa atin. May nagtatanong si Roy Fona, ang tanong niya, yung statement ni Luistro or Congressman Luistro na kahit mag-resign si VP Sara, tutuloy pa rin daw nila yung impeachment. Unang-una, tingin ko hindi siya magre-resign. Si VP Sara, and I'm not speaking as her lawyer or her spokesperson or anything like that. Ito, pananaw ko lang po ito. Napaka at peace ni VP Sara doon sa desisyon niyang tumakbo bilang Pangulo. Napaka at peace niya harapin tong impeachment. So hindi niya, tingin ko lang, hindi niya magagawang mag-resign dahil may responsibilidad siya sa mga tao. So kung mai-impeach siya, so be it. Pero ako naniniwala na hindi mangyayari yun. Hindi tingin ko kung yung House of Representatives hindi marunong manindigan, tingin ko umaasa ako na yung Senate kaya nilang manindigan sa You think part katotohanan. to ng nila? Part ng propaganda nila para magmukhang guilty si VP Sara, fino-float nila yung idea na mag-resign na lang siya para yung disqualification sa pagtakbo sa mga posisyon sa gobyerno hindi maipataw sa kanya. Tingin ko wishful thinking lang. Umaasa sila na magre-resign siya para hindi na nila problemahin. Pero hindi mangyayari yun. Mga banateros. Mayroon pa ba kayong mga tanong kay Gusto kong idagdag. Sige po. Banat dun sa yung ugnayan kasi ni Lieutenant Colonel Nolasco at saka ni Madriaga. Sa huling interview ni Attorney Raymond Palad, sinasabi niya na tinatanong kasi siya, ano yung pruweba nyo ng koneksyon ni Madriaga kay VP Sara? So, sabi niya, nakakuha sila ng mga text messages between Madriaga at saka Lieutenant Colonel Nolasco na nagpapatunay na magkakilala sila. Unang-una, hindi naman namin dine-deny na magkakilala si Lieutenant Colonel Nolasco at si Madriaga. And in fact, dun sa affidavit nga ni Lieutenant Colonel Nolasco,
sinabi niya na alam naming nagsisinungaling siya kasi nakilala ko na yan, hindi naman siya taga PSG. Teacher siya ng PSSPA. Ngayon, ano sabi ni Attorney Palad? Sabi niya, merong mga text messages doon na nagbigay ng bank account number si Lieutenant Colonel Nolasco kay Madriaga. Tapos para daw i-confirm, nagdeposito pa daw si Attorney Raymond Palad ng 1,000. Tapos pumasok daw. Pero kung titignan mo yung text message, ang pinag-uusapan nila doon, hindi naman confidential funds o anumang krimen. Ang pinag-uusapan nila doon, paliga. Kasi sabi ni Madriaga, magsusponsor daw siya ng uniforme nitong sila Nolasco. Kaya binigay ni Nolasco yung bank account details niya para i-reimburse siya kasi nauna nang gumastos si Nolasco para doon sa uniform. So pinalalabas ni Madriaga yung bank account para magbigay siya kay Nolasco ng confidential funds? Hindi, para sabihin na, tiga mo may ugnayan kasi ka-text ko yung security officer ng DepEd. Parang ganun lamang. Pero yun nga, doon mismo sa text message na pinakita na lumalabas ngayon sa social media, nakalagay doon kung ano yung purpose para sa basketball uniform. So wala naman syempreng connection yun sa confidential funds. Pero ang pinakamaganda dito, kung ilalabas nila to, maganda yun para sa kampo ni VP Sara kasi yung same text message thread na yun, nandun sa dulo yung text ni Madriaga kay Nolasco na pinapabaliktad siya, magsa-state witness daw siya. So, kinukumpirma, dahil linabas nila itong mga text messages na to, kinukumpirma nila na kay Madriaga galing yung message na yun. So, wini-welcome natin yan. Actually, kahit anong ilabas nila, wini-welcome natin dahil alam natin na gawa-gawa lang. So pinababaligtad ni Madriaga si Nolasco. Oo, sabi niya, Parang sumama siya doon sa kwento. oo, sabi niya, Nolasco, sabihin mo na lang na yung confidential funds, sa akin mo binigay. Tapos, ako na lang magpapaliwanag kung anong ginawa ko doon sa pera. Meron bang sagot si Nolasco doon? Hindi na siya sumagot. Preserve niya agad yung message, tapos rin-report niya kay VP Sara at sa mga abogado niya. Oh, huli pero di kulong ano. Kulong, actually. Pero kulong. Nakakulong na. Huli, pero nakakulong na. Pero Attorney, gusto pa mukhang lumabas, ano niya ha? talaga to, no? Mukhang gawain niya talaga. Kasi doon pa lang sa sinabi ni Nolasco. Nolasco na na parang gusto niya mag-volunteer na magturo ng ganito. Parang may na talaga siya. Parang matagal na talaga siyang may plano na ganito yung gagawin niya ngayon. Hindi natin alam, pero parang nga siya, typical scammer, con artist na papapicture dito, tapos papakita niya sa ibang tao, sabihin niya, oh, dikit kami nito. Or magtuturo siya as an outsider sa PSG, papapicture siya sa PSG logo, tapos sabihin niya, taga PSG ako. Mukhang ganun ang estilo nito eh. Epilem the second. Napakaganda nitong panayam na to, mga banateros, ha? Parang alam mo, dati idol ko si Attorney Sal Panelo, pero mukhang nagbago yung ko ngayon. Parang palagay ko, pwede na magpahinga si Attorney Sal, may pumalit na mas magaling pa. Oo. Ito yung friendly na kasing talino ni... Friendly? Bakit? Hindi, kasi si Attorney Sal Panelo, seryoso. Hindi mo masungit, seryoso lang. Ito yung friendly, Mga comment nga dito sa YouTube tinatanong si attorney kung single ba siya katulad ni Gocholi. Hindi po. Happily married with 3 kids. Sorry. Mga banateros na nanonood, sorry. Delima, sorry. Ayan, nako, attorney, siguro ihingan ka namin ng iyong panghuling mensahe para sa ating mga tagapanood ngayon dyan sa YouTube at sa Facebook. Maraming salamat sa panonood nyo at maraming salamat sa pagsuporta nyo kay VP Sara. At subaybayan nyo lang yung mga mangyayari sa susunod na mga araw dito sa impeachment, pati yung sa mga hakbang ni VP Sara laban dito sa mga taong sumisira sa kanya. Huwag kayong maniniwala basta-basta doon sa mga binabatong alegasyon kay VP Sara dahil pawang kasinungalingan lang lahat yan.
Maraming salamat po kay Attorney Salvador Paulo Panelo, ang gwapong-gwapong anak na abogado ni Sal Panelo Sr. Maraming salamat.